Hey guys! Samahan niyo akong magpa-laser nang walang binabayaran. Let's go! Hi everyone! Ito yung itsura ko kapag bagong gising. Look at my hair. So ayan siya. Ganyan po ang hair ko kapag bagong gising. And with no makeup, makikita nyo naman yung mga bigote ko. And balbas. Actually, inahit ko na siya kagabi after 8 hours nung ginawang treatment sa akin. So, isi-share ko lang sa inyo yung video ko ngayon na laser ako nito. First session pa lang kahapon. Medyo may mararamdaman akong init kapag nile-laser yan. Pero, sana worth it siya. Pero kasi, during this time, sobrang broke ang akla dahil meron akong voucher na gamit ko siya. Bigay ko sa kanila yung voucher ko. So, pupunta na lang ako doon after 2 weeks. And this is my video nung pagle-laser niyan. So, ayan yung mga bigote ko mga mi. Ba, tumutubo na naman siya. Kunyari, umaga mag-aahit ako. Kinahaponan, nandyan na naman sila. Ganyan. Tapos, ang pangit pa nun, kaka-shave ko, yung skin ko, sobrang nadadamage siya. So, dahil nabibwisit na akong kakaahit, nag-decide ako nagpunta ng derma. So, this is my video. At dahil first time kong pumunta sa clinic nila sa may Antipolo, nag-decide ako mag-joyride para diretso na talaga doon. Wala nang kung saan man ako mapunta. And I decided na mag-commute na lang pa uwi. Pero hindi nangyari. So, ito na guys. Napakit na ako niyan sa may clinic, second floor kasi. And ito na siya. Cozy naman yung yung clinic nila. Ang ganda. Hindi ko makakalimutan, tinawag nila akong sir. 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 At dahil first time ko, fill up muna tayo ng record. At dahil first time nga ni Akla, hindi ko napansin yung song. Napakaganda pala ng song nila na piniplay. So, sobrang religious nila dyan, in fairness naman. Kaya siguro tinawag nila akong sir. Yung isa lang naman, pero binawi niya naman after. Kasi you can see, ang lala talaga ng bigote ko. Pamanli na talaga. Hindi naman kasi ako nag-HRT. So, lalabas at lalabas sila. And gusto ko lang talaga ma-lesson sila. Parang magkakabigote, pero lesson, ayan. Nagtaka nga ako bakit nilinis pa ni ate yung mukha ko. Duming-dumi ba sila sa mukha ko? Ganyan. Pero siguro procedure yan. So, ayan ang mga me. So, medyo nagdadamdam pa rin ako dyan at the moment. Dahil tinatawag nila akong... Isa lang naman siyang tumawag sa aking sir. Hindi ko na matandaan. Pero, binawi niya naman nung nasa procedure na ako. Kasi nakita niya na yung gorgeous body. Char. Ayan. So, diba? And tinanong ko nga kay ate kung masakit ba talaga yung yung laser na yan. So sabi niya may pitik daw. So let's see kung masasaktan talaga tayo. Pero sanay naman na tayo masaktan. So linis na linis ni ate ang aking face. Ganun pala linisin ng mukha. Hindi ganyan ang pagtinis ng mukha ko. Basta lang ako nag-ihilamos tapos binubura ko talaga yung mukha ko. Ganun. Ayan. So, nakita ko lang yung mga procedure na yan after na nangyari kasi video lang ako ng video ganyan. Ayun o. Pak, may paganyan. For the clean na. So, yung moment na yan, iba yan sa in-expect ko sa nangyayari. So, in-expect ko magiging makwento si ate about sa procedure, about sa ginagawa. Pero, hindi yun yung nangyari. So, expectation versus reality. Iba-iba rin siguro per clinic. So, yun lang, as a first time, sana lang may paganon sila para maging comfortable yung mga tao. Oh, di ba? Parang clean na ang pagkatao natin dyan. Charis. So, masakit nga daw, sabi ni ate. Pero, ayan, for that, brokot ang bakla dyan at the moment. Pero, ayan, tinitingnan ko yung sarili ko, anong ginagawa. So, ayan, naglalagay na si ate ng gel. Tinanong ko kasi kung ano yan. Sabi niya, gel daw. Ang lamig ng pakiramdam pag nilalagay yan, mga sarap sa balat. So, nilagyan na nga tayo ng takip sa mata para hindi tayo masilaw or whatever. Pwede na tayo mag-swimming, chares. Ayan. So, sisimulan ng pagle-laser.
nung nililaser nga ako mga mi, na-realize ko after na ayan yung ginagamit sa kilikil, gagamitin sa mukha mo. Charis na, gagamitin sa mukha mo, nakakaloka, di ba? So, sana lang nasanitize naman siguro nila yan. So, ayan, grabe nga parang, sabi ko, paano na ano yun? Na lahat talaga ay na-laser nila, di ba? So, hindi talaga yung doktora yung nag-laser sa akin. So, isang staff lang siya. Siguro naman trusted naman siya, pero ayan. So, akala ko medyo masasaktan ako or iiyak ako ganyan. Hindi naman. Tolerable pa sa una. At habang tinatanggal nga ni ate ang sumpa na pagiging hator, actually hindi naman ako talaga nag-hormones para mawala yan. Kasi yung iba kong friend na mga trans, hindi na sila tinutubuan masyado kasi nung nag-hormone sila, kumbaga parang nawawala na yan. Pero ako kasi, hindi ako nag-hormones and syempre, as a charis, as ang babaeng versatile, pwede tayo maging mali-mali po sometimes, di ba? So, ayan. Ganyan na lang ang ginawa ko para ma-lessen lang kasi nakakairita na siya. Sobrang di na magandang ahit ka ng ahit. So, pagtatapos nga nitong laser na to, so, ayan, pwede na tayo maging barabas uli, di ba? O, mandi na yan. Charis lang. So, ayan, 8 hours kang di pwede magbasa. And saka ko lang yan pwedeng ahitin after.